Sa kabila naman ng paglipas ng 8 taon mula nang maganap ang kaguluhan sa Marawi, nananatiling buhay ang pangako ng pamahalaan ng Bangsamoro na muling ibangon ang syudad at pagtuunan ng pansin ang mga nawalan ng tahanan. Sa loob ng 2 araw na pagdinig ng Special Committee on Marawi Recovery, Reconstruction and Rehabilitation, lumutang ang malinaw na panawagan, ituloy at palakasin ang implementasyon ng batas para sa internally displaced persons o IDPs. Kasunod nito, inanunsyo ng committee na magsusumite sila ng isang resolusyon upang igiit ang buong pagpapatupad ng IDP Rights Law alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act No. 62. Sa naturang pagdinig, ibinahagi ng ilang IDPs ang kanilang patuloy na pakikibaka. Sa kabila ng mga hamon, tuloy-tuloy naman ang mga proyektong isinusulong ng Bangsamoro government sa ilalim ng Marawi Rehabilitation Program. Database namin ay mayroon tayong more than 60,000 IDPs na nag-cater, nag-apply sa atin and nag-apply ng iba't ibang programa. And out of those more than 60,000 ay nasa 36, yung nabanggit ko kanina na ilan na yung naano natin na nasa 36,000 na po, more than 36,000 yung ating nabigyan na ng serbisyo. So from that figure, we can see that we are at least 60% of the IDPs na nasa database namin ay nabigyan na natin ng service. Ayon sa kanilang datos, kabilang sa mga proyekto nito ay ang pagpapatayo ng mahigit 600 permanent housing units, solar-powered water systems, at community infrastructure tulad ng multipurpose halls at learning centers. Isinasagawa rin ang mga social programs gaya ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan para sa 12,000 beneficiaries, financial na ayuda, microfinance, training, medical assistance at mobile health services. Mula 2020 naman, umabot na sa 1.73 billion ang naipamahagi para sa social protection at recovery support ng Ministry of Social Services and Development. Tiniyak ng committee ang patuloy na pagbabantay sa implementasyon ng mga proyekto at pagdaraos ng national level dialogue sa Setyembre upang mapalakas pa ang koordinasyon sa pagitan ng regional at national government. Napakinggan natin yung recommendation at saka yung experiences ng mga IDPs doon sa permanent shelter nila at saka yung sa temporary shelter nila. Tinatanong natin sila kung ano yung mga para ma-enhance yung tulong natin sa kanila. We will try our level best kasi ganyan tayo, nag-struggle tayo because of our constituency, particularly the Bangsamoro people.